Pusa nyo, oh. Ayun, oh. Pusang gala. Hey guys, good morning. Papatubigan ko lang tong ampalaya ko. Binuhusan namin ng pataba kahapon yan eh. Mabanlawan. Unahin ko lang tong sa akin kasi ang gym squad magpapatubig ngayon maghapon dahil pitas bukas. Oh, makapit na sila, oh. Hindi ko muna inaakit kasi pagkahapon malakas ang hangin. Nabubugbog sila, you know? Tabahan ng talbos, oh. Tabahan ng katawan. Binabantayan ko dyan yung punggus, yung kuto, hanip, trips. Ay, yan, oh. Ganda na. So pinauna ko na muna tong ilalim, yung gagapangan nila, tsaka na lang natin isusunod to sa taas. Excited ako sa kalalabasan nito. Excited ako, sabi ko dadagdagan ko pa dito ng, ng isa sa gitna para di siya lumulundo. Itingnan natin kung kakayanin niya yung bigat niya pag kumapal na. Siguro mga isang oras o wala pa isang oras pa tubig to. Alas 8, alas 9 punta ulit ako sa clinic alas 10 bago mag alas 10. Ayan, oh, gaganda ng dahon. Kailangan lang natin banlawan para hindi sila maluto sa araw. Ang iniiwasan kasi natin dyan pag nagdilig tayo, yung drenching na pataba, dilig sa tabing puno, tapos maaarawan, mainitan yung ugat nila. Kaya kailangan pag ganun, kinabukasan banlaw bago masikatan ng araw. Malalaman natin tong dynasty na to kung maganda siya sa tag-araw. Ito subok to sa tag-ulan eh. Maganda siya, malakas ang resistensya sa tubig, saka magandang mamunga pag tag-ulan. Malalaki talaga, maabot ng mahigit 1 kilo daw isang piraso. Maalalaan natin. Pag ito na paganda ko, paganda namin, yun ang itatanim ko sa susunod. Bilis lang, 30 minutes lang. Na.
Ayan, kinuhang ulan nyo. Kape, sukan, mga corned beef. Ang kinuha na barbecue. Ano yun? Manok siguro ya, pirito. Piritong manok. Tatlo lang sila ngayon kasi wala pa sila daki. Bukas pa sila. Eh ako mamaya magpapacheck up muna ako. Dito sa Talong hindi tayo tumama ng medyo mataas na presyo. Sakto lang 30 per kilo. Pero ang daming bunga. Pawiin natin sa bunga. Ayan o. Huwag lang bababa sa 30. Panalo pa tayo dyan. Ayan o. Muyo ko siya. Sobrang bigat. Maganda yung salida ng talong ng James Squad. Oh, dahil bunga. Tayo babawi sa bunga, hindi man sa presyo. Almusal guys, ayun po. Date muna namin ni Papa Ngenyo. Dito po nagpa-check up. Paring Patrick po, nasikaso niya po yung plate number ng motor niya. Kasi JP si Daki naman po Mateo. Kaya kami dalaw muna. Pero mamaya guys, andyan na si Paring Patrick. Puntaan lang po sa kasa yung plate number. Tahimik lang ang galaw ni Jimmy Speak, ngunit sa kilos niya respeto'y humihigpit. Hindi kailangan ng yabang o sigaw, dahil sa puso niya lahat ay pantay. Chef na henyo, laging may bago, lutong kakaiba, parang obra sa plato. Sa bawat timpla may kwento ng saya, kaya't sa kainan damang-dama ang ligaya. May kanya-kanyang galing, may kanya-kanyang tapang, ngunit iisa lang ang layunin, magkaibigan hanggang dulo ng daan. Kami ang James Squad, hindi lang basta tropa. So ito na guys, sabon, ointment. Merong tinawag si Doc sa allergy ko eh. Sabi niya dadami pa daw to sa loob ng 1 week. Tapos suho pa na rin. So yan, sabon na ano, yung mild soap, tsaka cream. Tapos mayroon akong iinumin gamot yan. Okay, let's go. So wala po tayong harvest ngayon. Schedule po tayo naman ngayon magpatubig sa Ampalaya dahil dun po yung harvest natin bukas. Saka tayo magbababa ng bunga dahil po nakasabit na bunga dito sa Ampalaya. Dalawang makina po yung papaanda rin natin, isa sa dulo saka isa dito sa tabing kubo.
Tapos ang araw ba, grass cutter naman, no? Huwebes, no? Sabado. Schedule lang. Dahil sunod-sunod po yung harvest natin. Ayan guys, ito maraming bunga, sapin-sapi. Yan. Yan po, yan, sunod-sunod. Yan. Pampitas na po bukas yan. Mukhang naglandi na yung pwesto mo, ne, Bab? Naglaglag na ng... Nalaglag ko po yung maliliit para maraming mamunga. Para hindi makorbet, ano? Para hindi kumobra. Para mga lati, ibaba ko noon. Pag di po kasi naibaba yung maliliit na bunga na yan, mangyayari dyan, kung di mababa ko, magiging ganito siya guys, oh. Maluktot. Magiging baluktot siya. Halip na magiging good, mapupunta lang po sa segunda. Kaya hanggat maaari, hanggat kaya magbaba, nagbababa kami ng bunga. Ayun, dahil maliliit. Itong pwesto ni Papangenyo dito guys, ngayon pa lang po kasalukuyan naglalaglag ng magandang bunga. Ayan, makapitasin dito bukas. Talaki. Ayan, good size. Oh, quality. Sunod-sunod. Mas lalaki pa po yan dahil makakaano pa po sila ng tubig. Pitasin bukas. Sunod. Abangan po natin yung pang 5 harvest po natin bukas. Dahil na pong bunga yan. Medyo nakatago pa lang po sa dahon. Magluluto po tayo na tinolang manok. Panghalian, tinolang manok. Maubos kaya natin yan, Bab? Dalawa lang tayo. Kadami pa mo. Dito po kami mamaya matutulog guys.
Magbabantay po kami ng ampalaya. Yun oh. Dito na si pare Patrick, guys. Good morning guys. Ay, tanghali na ba? Kamusta pare? Yung lakad mo? Ay, nagpa-change oil ako ng motor. First change oil. Yun oh. Yung plaka mo pare, nakuha mo na. Hindi pa pare, wala pa daw. Baka next month pa dumating. Sabihin mo ng 2 buwan pare eh. Oo. Magandang balita yung ampalaya natin pare. Pare, susulang. Susulong naman siguro. Agaganda guys, oh. Medyo marami na ba akong pare eh. Oo. Ano yan, na-stress sa hangin. Kasi pagka malakas yung hangin, nababagpag yung ulo. Nababa ako. Hindi talaga maalis yung ganyan. Kasama sa paggugulay yan. Yung alaga ni paring ngayon yung gawin dyan. Ikatami malalaki. Sino? May pare. Sa lukuyan na naglalaglag yung kanya pare. Naka-recover na sila pare. Okay. Ay pare, paldo yata dyan sa'yo gawin ah. Oh, dami na nga. Bukas, pampitas na yung mga yan oh. Dati guys, itong gawin dito naninilaw. Ngayon, napa-recover ni paring ngayon, magaling talaga yan eh. Ni pare, magaling mag-alaga yan eh. Napa-recover niya guys. Ang dami na ngayon bunga. Nakatago lang po yung ibang bunga niya. Dito na po kami matutulog mamaya. Babantayan namin yan. Baka masingitan tayo ng ibang kamay ni pare. Mahirap ta. Mahirap na guys. Sabagay, sa tagal namin dito guys, wala pa kaming nawalang gulay din. Wala pong ano din. Kasi nakabakod po siya. Ito mo naman pare oh. Pare, ang dami niya na. Oh. Ay, sunod-sunod. Oh. Kaganda guys. Oh. Ano? Sunod-sunod pa. Yung palaya namin na yan. Mahirap pong mag-alaga pagka malamig yung panahon. Nung bago-bago po namin silang inaalagaan paakit sa taas. Inaano po kami ng hanip. Sobrang dami ng hanip. trips. Kaya rin po ng hanip, punggos naman po ang tumira. Punggos. Kaya rin ang punggos. Nung nagbubunga na, mga fruit fly, sobrang dami. Panahon po kasi ng mangga, tas nagpatayin yung, pinatayin yung mga lumang ampalaya. Kaya nagsilipat din. Kaya palalaking pasalamat pa rin po namin. Kaya yan yung sinasabing blessing ni Lord. Oo. Na may natira po sa alaga naming halaman. Wala sa magaling, ano yan, nasa pagpapala ng Panginoon. Pagka gusto kang pagpalain, bibigay niya na lang sa iyo yan. Yan pare. Oo. Tingnan mo yung pangarap kong motor, niya pare. Oo. Pangarap ko lang dati ngayon. Hawak, abot kamay mo na pare. Dinadrive ko na. Kaya malaking pasalamat ko sa Panginoon Diyos. Hindi niya tayo pinababayaan. Tinutupad niya yung mga pangarap natin. Mga simpleng pangarap niya pare. Oo.
Yung simpleng pangarap na yung pare, yun yung makakapagbigay ng kasiyahan sa atin. Pati na sa pamilya natin pare. Tuloy-tuloy lang. Pang grass cutter na yung palaya natin sa susunod na grass cutter. Tingnan mo naman, gaano ka kasipag pare. Oo. Oh. Tinutulungan yung tubig para umusad. Pare, sad-sad na yata. Pwede na to. Meron na dito. Sarado na yan pa. Oo. Maaga yata kayong lumusong pare. Hindi pare. Di ba pa ngayon umaga? Maaga. Ako na mga 7:30. Kasabay ni kuya kanina. 7:30 ko siguro. Para nung nagpahinga pa dyan. Tubig sila na ano. Nagpa 7:30 na. Mapahulam eh. Maraming magpapataste doon eh, kaya sinanghali din ako. Pre! Okay na. Sad-sad na lahat. Pare, kayo muna tayo. Saan muna kayo? Alas 2 na, alas 2 na. Namunga na si Machoro. Pangalan nito Machoro. Dati kasi guys, puro sa dahon. Wala siyang bunga. Ngayon oh. Ngayon oh. Machoro yung tawag ko dyan. Kain muna tayo. Kain tayo. Ito tayo. Trek. Tinoling. Alas 12 pala. Alas 12 pala. Alas 2 na yata. Dos na. Ngayon na lumusong ako, magkakaunan na yun. Ay, nakapagpatubig na yung gym squad dahil pitas natin bukas. Ganda na ng bunga oh. Ayan, lumitaw na yung pagkamistisa nila dahil ano na, silong na. Yan ang gustong gusto ng mamimili, mistisa. Sakto lang yung pait niya, hindi masyadong mapait. Tapos maganda pa yung ano, itsura pa lang magagandahan ka na oh. Sana sumulong bukas. Panglimang pitas bukas. So dito ulit tayo matutulog. Babantay ang gym squad. Kailangan nilang bantayan to. Medyo mataas ang presyo ng ampalaya. Nga pala guys, meron mga nag-i-inquire sa akin tungkol dito sa Dream Farm. Yan, yung Dream Farm mula dito sa mga puno na to hanggang dun malapad siya. Yun yung mababa, yun yung tanim na namin ng talong. Siguro mga nasa 1 hektarya po yung nilulubog pag tagulan, natutubig siya. Tsaka yung may fish pond doon, 2 fish pond doon, kasama yung bahay na luma, yung may 2nd floor tsaka rooftop. Tapos ito hanggang dulo, mula dun sa kalsada diretso yan hanggang dito, 5 hektarya po yan. Tapos yung palaya niya 4 hectares, nakapaganon siya. So bali 9 hectares. Ang huling sabi sa akin ng may-ari, 18 million daw po ang asking price. Actually medyo mataas siya kasi pumapalo siya ng 2 million per hectare. Medyo ano to, sa ang layo po nito sa National Highway siguro mga nasa 4 na kilometro. Pero yung daan dyan malapit, sementado, dyan lang sa bungad. Tapos yung palaya niya 4 hectares. Ito mataas to, itong nilagyan namin ng balag na to, nasa 2 hektarya siguro to, o mahigit. Tapos yung 1 hektarya dito, sabihin, yung kasing gawi dun mataas siya
nasa kalahating hektarya, tapos yung 1 hektarya siguro mahigit dito yan yung mababa pag tag-ulan. Tapos yung fish pond doon at saka yung mababa, meron pa yung nilulubog dyan yung duluhan ng balag na yan yan mababa yan, dyan nag-i-stack ang tubig. Tapos yung 2 fish pond, tapos meron pa yan dun sa harap ng bahay, yung lumang bahay. Meron pa dun yan na siguro mga nasa kalahating hektarya pa. Yun inaarkila ng bukod ng may-ari. May nagtatanim dun ng okra, kalabasa. Yun sa tabing kalsada po yun. So yun, mataas yan. Yan yung mga lugar na mataas. Pero bukod dito sa may balag, tsaka yung duluhan yan, tsaka tong gilid, mababa po yan. Pero ito, mataas po to. Lulubog yung farm 2. Ito hindi, dahil may takbuhan siya ng tubig. Mas mataas po to kaysa doon sa farm 2. So sa March magkakaalaman po tayo kung kakarenew tayo dito. Kasi nga sabi ko dati, hindi ko na siguro hihintayin yung March, meron tayong ampalaya. So malalaman po natin kasi may kausap daw na buyer yung may-ari. Kasi nanghihinayang talaga ako dito sa balag na to. Pwede pang tamnan yan hanggang 3 beses o 2 beses na ampalaya. Kung i-cultivate lang natin yan, konting soil conditioner, linis, pwede ulit yan hanggang 2-3 taniman na ampalaya yan. Naruhin nyo yung puhunan dyan. Gumaso siguro ako dyan ng mga 70-80 sa balag lang, 80k. Kaya sana maka tayo, maka 1 taon pa ulit. Kung hindi, baklas lahat yan. Tatapusin lang namin tong ampalaya ng Gym Squad. Pero let's hope for the best, kahit 1 taon pa. Hindi naman sa pinagdadasal kung hindi maibenta, siyempre kailangan din ng may-ari. Pero sana pagbigyan pa tayong 1 year para lang maisulit natin tong balag. Sa mga interesado, PM nyo po ako sa Jimmy Speaks TV page. Papakita ko po yung drone shot sa inyo. Ang dating ng lupa na yan, ito kalsada sa unahan, dun kalsada dun yan, tapos diretso yan hanggang dito. Yung palay niya nakapaganon, 4 hectares. Kaya yung lupa niya nakapaganon. Okay, PM nyo po ako kung interesado kayo. Baka bumaba po doon sa asking price para sa mga gustong mag-invest dyan. Alam naman natin ang lupa di naman bumababa ang value niyan. Taon-taon tumataas ang value niyan. Kahit sunugin mo yan, nandyan pa rin yan, lupa pa rin yan, investment pa rin yan. Okay guys, kita-kita tayo sa next upload. Maraming salamat po. Nabubugbog yung tanim ko sa lakas ng hangin.